Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. By now, siguro narinig nyo na o nabalitaan nyo na o nabasa nyo na yung mga pahayag ni former President Rodrigo Duterte kagabi sa kanyang speech sa prayer rally daw dyan sa Davao. Naturingan tinawag na prayer rally pero wala tayong narinig kundi puro paninira at mga pagmumura at pangbabastos at pangbababoy sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Sa akin, baliwala yung mga pahayag ni Baste Duterte na pinagre-resign niya ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Dahil bumalik na daw ang kriminalidad, hindi masolusyonan ang mga problema sa ating bansa, at kahit sa Davao ang baha nila doon ay hindi matugunan. Pero ang tanong ko nga sino ba ang mayor ng Davao? Hindi ba dapat yung mayor ng Davao ang nagre-resign dahil hindi niya magawa ang trabaho niya? Bakit iaasa sa presidente kaya nga tayo may mga mayor? So kung sino man ang mayor ng Davao, hindi ba dapat siya ang mag-resign? I'm sure kilala niyo naman kung sino ang mayor ng Davao. Kaya nga kayo nasa pwesto dyan Kaya nga may pondo kayo para tugunan ninyo ang problema. Isa sa problema ng kahit na anong lugar dito sa Pilipinas at kahit na sa ibang bansa ay ang baha. Nakita niyo sa States recently, ako may nakita ko isang lugar doon na binaha na halos umabot sa bubong ng mga kotse. Ang taas ng baha. Bakit hindi nila matugunan? Tapos dito, nang dahil lang sa baha, pag-resign ninyo ang presidente. So okay na sa akin yun. Kasi hindi naman papatulan talaga ni Bongbong Marcos yung mga ganyang mga akusasyon. Pero nung nagsalita na si former President Rodrigo Duterte, ay nag-iba na ang pakiramdam ko. Dahil ang pinaglalaban nila sa prayer rally na yan ay hindi sila umaayon sa People's Initiative. At yan ay isinisisi nila kay Bongbong Marcos. Dahil baw na lang daw ng baw si Bongbong Marcos sa mga gustong gawin ng pinsan niyang si Martin Romualdez. Hindi ba nagsalita na si Bongbong Marcos na ayaw niya dun sa PI at inatasan pa nga ang Senado na manguna dyan sa issue ng Chacha? Doon pa lang, hindi na pumayag si Bongbong Marcos sa kagustuhan ni Martin Romualdez. Tapos sinasabi nila si Martin Romualdez ang may pakanadyaan. Ang hinihingi lang naman ni Martin Romualdez is for them to prove it na kesyo si Martin Romualdez ay may ambisyon maging presidente kahit na wala pa namang sinasabi si Martin Romualdez na tatakbo siyang presidente sa 2028. Personally ako no offense meant, pero hindi rin naman ako sang-ayon kay Martin Romualdez maging presidente sa 2028. Pero siyempre, kanya-kanya po tayo ng opinion. Gusto nyo si Sara, gusto nyo si Martin, or kung sino man ang gusto nyo maging presidente sa 2028. Ang sa akin lang, para sa akin, kung tatakbo si Martin Romualdez, hindi ko rin po siya iboboto, okay? At nakikita ko naman na hindi magpapa-under si Bongbong Marcos sa pinsan niya. Hindi lang kumikibo si Bongbong Marcos dahil po sa sinasabi nating separate powers ng 3 branches of government. Sila po ay may kanya-kanyang trabaho. Pero hindi po ba kinausap na rin ni Bongbong Marcos ang Senado at ang Kamara? Dahil gusto niyang magkaayos ito? Sa tingin niyo ba, walang sariling pag-iisip si Bongbong Marcos after nilang ipaglaban ang pamilya Marcos? Ang pangalan Marcos in more than 3 decades, basta-basta na lang pababayaan ni President Bongbong Marcos na iba ang magpatakbo ng bansang ito? At very absurd sa akin para isipin na si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng bansa. Kapani-paniwala ba talaga yun? Na si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng bansa? Isipin nyo ang mabuti. Kaya ba ni Lisa Marcos lahat ng ginagawa ng presidente natin? Yung makipag-meeting, mag-speech, hindi ko po tinatawaran ang kakayahan ni Lisa Marcos. Pero para isipin na si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng bansa, napakalaking kalokohan po niyan. Sila po ay mag-asawa. So kahit papano, pinag-uusapan po nila. At malamang, yung mga problema ng bansa ay napag-uusapan nila. Mag-asawa yan Pero hindi nangangahulugan na pababayaan ni Bongbong Marcos ang asawa niya si Lisa Marcos ang magpatakbo ng bansa. Yan po ay isang malaking kalokohan. Hindi ko alam kung paano nyo napapaniwalaan yan. Again, yan po ang sarili ko lang opinion. Hindi po magagawa ni Lisa Marcos na patakbuhin ang bansa na siya ang masusunod sa lahat ng desisyon. Ginagawa nyo naman tanga at lame duck si President Bongbong Marcos matapos ng napakadami niyang ginagawa para sa bansa natin. Yan kasi ang style ninyo. Ang ipakalat ng isang maling balita,
in the hope na pagtagal-tagal at yun ang lagi yung iginigiit sa taong bayan ay nagiging totoo yung mga kasinungalingan. Anyway, balik po tayo sa speech ni former President. Talaga pong hindi ako nakatulog, lalo na nung pinagdiinan ni former President Duterte na si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos ay isang drug addict. Hindi ba kayo mababahala? Diretsahan niyang sinasabi na si President Bongbong Marcos ay kasama daw dun sa narco list at meron daw tayo ngayong presidenteng drug addict. At yan ay sa harap pa ni Senator Amy Marcos na kapatid ng ating presidente. At sa mga pinaggagawa ni Senator Amy, kapatid niya ba siya ni President Bongbong Marcos? O tinakwil niya na ang kapatid niya? Dahil hindi po siya nagpunta dyan sa event ni President Bongbong Marcos sa Luneta. Pero nandyan siya sa prayer rally. Hindi ko talaga matanggap yung salitang prayer rally dahil puro kasiraan ang narinig natin. Tapos yung mga sinasabi pa ng ex-president na parang hinihikayat niya ang militar na mag-aklas at tanggalin ang suporta kay President Bongbong Marcos dahil sa siya ay isang drug addict na namumuno ng ating bansa at dahil sa ayaw nila sa PI. Pero narinig naman natin ang ating presidente na sinabi pa nga niya na itigil yung pagpapapirma. Pero siyempre, yung grupo ni Duterte hindi maniniwala dahil para sa kanila, ploy lang na kunya-kunyarian lang na ayaw ni President Bongbong sa PI pero siya po ay nag-give in na sa kagustuhan ni Romualdez. Masyado niyong ina-underestimate si President Bongbong Marcos. So sabi ko, nako magkakagulo ito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ipadadampot nila si President Bongbong Marcos? Ito na ba talaga yung simula ng sinasabing Oplan 2024 to unseat President Bongbong Marcos at ipalit si Sara Duterte? Si Sara Duterte nagpakita sa Luneta at nagpahayag siya ng suporta kay President Bongbong Marcos. And then, lumipad siya papunta ng Davao para suportahan, understandably, ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. Na kahit puro paninira ang inilabas ng kanyang pamilya against kay President Bongbong Marcos, kailangan niyang tanggapin yun. Pero yung ginawa ni Senator Amy Marcos, parang hindi katanggap-tanggap. Actually, masasabi ko po na nawala talaga ang aking paghanga kay Senator Amy. Naturingan pa naman siyang sinasabing super ate. Pero ikaw mismo, dinadown mo ang kakayahan ng iyong kapatid. Anong akala mo kay President Bongbong Marcos? Tanga, bobo? Masakit kasi sa mga supporters si President Bongbong Marcos. Isa na po ako doon na masyado niyong minamaliit ang kakayahan ni President Bongbong Marcos matapos ng marami niyang nagawa para sa bansang ito in so short a time at yung mga ginagawa pa niya at yung mga plano pang gagawin para iangat ang bansang Pilipinas. Hindi niyo nakikita. Minamaliit niyo talaga si Bongbong Marcos. Pinalalabas yung tanga, bobo, under Disaya. At ngayon sasabihin niyo pa na si President Bongbong Marcos ay isang drug addict. So sabi ko sa inyo sa sobrang pagkabahala ko, hindi po ako nakatulog talaga. Bakit nila ginagawa ito kay President Bongbong Marcos? Bakit sila gumagawa ng kwento? Bakit hindi mo na nila patunayan yung mga sinasabi nilang si Romualdez na at si Lisa Marcos na ang nagpapatakbo ng bansa? Sino ba ang nakapronte? Di ba si President Bongbong Marcos, sino ba ang gumagawa? Kaninong resulta ba ang mga lumalabas ng mga magagandang nangyayari sa bansa natin? Hindi ba si President Bongbong Marcos? Tapos sasabihin nyo, Lisa Marcos, Romualdez? Again, iba po kasi yung branches of government na hinahawakan nila Pero I'm sure kung kailangan mag-step in ni President Bongbong Marcos ay gagawin niya. And I'm sure sa mga pahayag na narinig niya kagabi, may mga hakbangin ng gagawin ng ating presidente. Ako nga talaga nagtataka, ano na ang nangyayari kay former President Duterte? Kamakailan lang sinabi niya na walang polvoron issue. Dahil kung meron daw yan, matagal nang lumabas yan. Tapos ngayon sasabihin niya, pinakita sa kanya ng PIDEA na kasama sa narco list ang pangalan ni Bongbong Marcos. At tahasan pa niyang sinabi na ngayon meron tayong presidenteng drug addict. Naisip ko tuloy Ngayon kung papipiliin ako, ang isang presidenteng drug addict o isang presidenteng mamamatay tao. Kasi hindi ba, tahasan din nila, diretsahan din nila sinasabi na si former President Duterte ay mamamatay tao nang dahil dyan sa war on drugs na yan. Okay lang yun dahil ibang tao ang nag-aakusa kay former President Duterte na mamamatay tao. Hindi naman siya sinabihan ng diretsa ni President Bongbong Marcos na ikaw Duterte ay mamamatay tao. Pero iba po ito Dahil galing mismo kay former President na ang ating Presidenteng Bongbong Marcos ay isang drug addict.
tahasan niyang inakusahan na si President Bongbong Marcos ay drug user. Ano ang magiging pakiramdam mo, Senator Amy Marcos, na kahit na anong pagtatanggol mo sa mga Duterte, ilalaglag din pala ni President Duterte ang kapatid mong si Bongbong Marcos. Although I'm sure nagulat din si Senator Amy sa si VP Sara sa mga narinig nilang sinabi ni ex-President Duterte. Okay lang kaya lahat ng yon para kay Super Ate? Ngayong umaga po, naglabas ng official statement ang PIDEA. Basahin ko po. President Ferdinand Marcos Jr. was never in our watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand R. Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998. 2001 to 2010, then 2013 to 2016. PIDEA, on the other hand, was activated on July 30, 2002. When PIDEA was activated, it established its National Drug Information System or NDIS, which is still in existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts in both law enforcement and intelligence agencies. Pursuant to its mandate under Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, PIDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our NDIS. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list which was then initially called the Narco List, sometimes referred to as the Duterte List, and upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Based on all the foregoing facts, the PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. So hihintayin po natin kung paano ika-counter ni former President Rodrigo Duterte itong inilabas ng PIDEA. Nakakalungkot, nakakagalit, na sa dami ng ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos para sa ating bansa, napilit pa rin ibabagsak ang kanyang administrasyon. Ano ang mga motibo ng mga taong ito? Ano ang gustong palabasin ni former President Duterte? Paiba-iba siya ng statement. Hindi mo maintindihan tuloy. May time na okay si President Bongbong Marcos sa kanya, may time na hindi. Tulad dito, sinabi niyang walang polvoron video at kung meron man matagal nang lumabas yan. Tapos ngayon mismo manggagaling sa kanya na si President Bongbong Marcos ay isang drug addict. Paano naman kaya nagagampanan ng ating presidente ang kanyang trabaho kung siya ay isang drug addict? But then again, tulad ng lagi kong sinasabi, haters will continue to hate. At kahit na anong magandang nakikita nila, ay hindi katanggap-tanggap para sa kanila. At kung kailangan mag-bully ng mga kasinungalingan, gagawin nila just to put that person down. And that is our President Bongbong Marcos. So ang hiling ko po sa ating lahat, huwag po tayong bibitaw sa pagsuporta sa ating Presidente Bongbong Marcos dahil patuloy po ang kanilang paninira para po i-discredit ang ating Presidente at ang kanyang gobyerno. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ni Senator Super Ate Amy Marcos tungkol sa mga binitawang salita ni former President Rodrigo Duterte? Kayo, ano sa tingin ninyo? Gagantihan naman kaya ni President Bongbong Marcos si former President Duterte? At pabayaan na kaya niya ang gobyerno na makiko-coordinate at makipag-cooperate sa ICC? Comment lang po down below and I will see you next time.